Ang labanan ay nagpatuloy, at pinangunahan ni Charles ang buong koponan at siya ang unang umatake. Kailangan nilang magkaisa at maging isang tunay na koponan upang talunin ang napakalakas na kalaban. Kung wala ito, hindi man lang sila makakaasa ng tagumpay, lalo na matapos ma-activate ng Ether ang espada ni Zeus. Ang kakayahang ito ay lalo pang delikado, dahil kung wala kang oras para dumpensa o umiwas, maaaring matupok ka ng buo. Dahil sa kanyang kakayahang kontrolin ang grabidad, mabilis at liksi si Charles upang maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Siyempre, hindi magpapakatagal sa depensa ang batang adventurer na ito. Oras na para siya naman ang umatake. Masyadong mabagal ang pag-broadcast, tulad ng inaasahan, hindi siya bihasa sa labanan ng malapitan. At dapat nilang samantalahin ito. Mukhang iniipon niya ang kanyang long-range attacks para sa huli. Kaya't kailangan nilang bilasan at tapusin siya upang matapos ang paglilinis ng rift. Napagtanto ni Layla na madaling matatalo ang boss na ito, kahit 2 tao lang ang umatake ng malapitan. Mukhang masyadong mahina ang boss na ito, at masyado siyang kumpiyansa sa sarili. Para sa isang taong labis na natakot dito noong simula, sumang-ayon si Christopher na masyadong simple ang estratehiya ni Charles upang talunin ang boss, ngunit sa aktwal na labanan, gumagana ang kanyang taktika ng may kamangha-manghang katumpakan. Ang pagsasamantala sa kahinaan ng kalaban at pagsugod ng malapitan ay isang matalinong hakbang. Ang kakayahan at karanasan ni Charles ang magbibigay daan upang matalo ang halimaw na ito. Ang kanyang kumpiyansa at tapang ay nagdudulot ng maraming katanungan. Tila isa siyang adventurer na nalampasan na ang napakaraming laban. Si Charles ay hindi kapani-paniwalang kalmado at eksakto sa kanyang mga galaw. Ngunit kaya ba niyang ipagtanggol ang sarili laban sa Stone Rock? Napagtanto ng lalaki na kailangan nilang baguhin ang kanilang taktika. Kung hindi, hindi sila makakalapit sa kalaban. Pinipigilan ng Stone Rock ang galaw ng mga lalaki, upang maprotektahan ang Ether mula sa mga long-range attacks. Kasabay nito, mas mahihirapan sina Charles at Richard na lumapit sa boss. Kapag lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan, agad silang aatakihin ito gamit ang kanyang mahika. Iniutos ni Charles sa lahat ng miyembro ng koponan na agad magtago sa likod ng isang halijing bato. Ngayon, nasa kasagsagan na ang labanan. At ang pinakakapanapanabot na bahagi ay paparating pa lang. Halos pantay ang kanilang tsansa. Sa kabila ng dami ng adventurers, gumawa ng isang malaking pader ang Ether, upang walang makalapit sa kanya. Agad namang pinagtawanan ito ni Lila. Dahil dito, tinawag siyang isang hanggal na pupi ng tagapagbalita, at naghanda itong pugutan siya ng ulo. Ngunit nagawa ni Lila na pumili ng pinakamagandang pwesto para sa depensa. Sa wakas, sa isang bahagi man lang, naipakita niya ang kanyang husay. Samantala, ang atensyon ng tagapagbalita ay nakatutok na sa ibang miyembro ng adventurers team. Nagbigay ito kay Charles ng isang pambihirang pagkakataon. Sinimulan niyang bilasan ang kilos at agad na humingi ng paumanhin kay Lila. Hindi pa nauunawaan ng dalaga kung ano ang kanyang binabalak. Marahil naisip niyang isakripisyo siya bilang pain sa halimaw. Sa isang iglap, lumapit si Charles kay Lila at itinulak siya palayo. Bagaman sa unang tingin, tila sinipa niya ito. Napakalakas ng tulak, sapat upang magamit itong panulak papunta sa pader ng bato. Ngayon, malinaw na ginamit ni Charles si Lila bilang panulak upang makatalon ng mataas, ngunit nagbigay ito ng mas malaking pakinabang sa kanila. Matalim ang pagbabantay ni Ether sa lahat ng miyembro ng koponan. Hinihintay silang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan upang subukan siyang atakihin. Ngunit kung babawasan ang grabidad at aatakihin siya mula sa itaas, hindi siya magkakaroon ng sapat na oras upang makaiwas. At iyon nga ang ginawa ni Charles. Inactivate niya ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata, ang Falling Comet, at walang pag-aalinlangang sumugod. Bagaman napakalakas ng kanyang pag-atake, agad naging malinaw na hindi pa ito tapos. Ang boss ng Rift ay may masyadong matibay na depensa, mas higit pa sa inaasahan ni Charles. Samantala, nakatayo lang si Richard, iniisip na kung wala siyang gagawin, matatapos agad ang labang ito. Sa kanyang opinyon, masyadong nagpapakitang gila si Charles sa Rift na ito, at hindi niya gusto iyon. Naisip ni Richard kung kaya bang ipagtanggol ni Charles ang sarili niya laban sa kanyang atake. Habang binubuo ni Richard ang kanyang tusong plano,
Ang Rift Boss ng Library of Secrets ay naghahanda rin para umatake. Galit na galit ang dalaga sa walang humpay na pag-atake ng mga adventurers. At gusto na niyang pagpira-piresuhin sila sa lalong madaling panahon. Napansin ni Charles na sinusubukan niyang gamitin ang Elemental Explosion. Isang napakalakas na spell na nangangailangan ng malaking halaga ng mana. Ngunit pagkatapos ng atakeng ito, magiging walang depensa ang kalaban. At magkakaroon siya ng pagkakataong makalapit para sa huling dagok. Kung totoong gagamit ng Elemental Explosion ang Ether, dapat kumilos agad si Charles. Sa kabutihang palad, makakapagtago ang natitirang miyembro ng koponan sa likod ng mga Halijing Ledrillo para maprotektahan ang kanilang sarili. Maaaring matapos na ang lahat sa isang tumpak na pag-atake. Kaya't buong focus si Charles sa pagbibigay ng matinding suntok. Ngunit biglang napansin niyang may lumilipad na espada patungo sa kanya. Mabilis siyang tumugon at nagawang ipagtanggol ang sarili sa tamang oras. Isa iyong atake mula sa traidor na daga, si Richard. Nagulat siya nang makita niyang naisalba ni Charles ang sarili nito. Ipinakita ang kanyang di matatawarang bilis at reaksyon. Agad na nagpakumbaba si Richard at humingi ng tawad sa galit na si Charles. Pinaliwanag na ang totoong target niya ay ang boss. Ngunit hindi tanga si Charles. Alam niyang siya talaga ang pinuntirya ni Richard. Sa kabila nito, wala siyang oras para makipaglaban kay Richard ngayon. Dahil naghahanda na ang Ether sa isang malakas na pag-atake, nang matiyak ni Charles na ang halimaw ay magsasagawa ng Elemental Explosion. Iniutos niyang agad na magtago ang lahat sa likod ng mga haligi. Marami sa mga adventurers ang walang ideya kung ano ang Elemental Explosion. Ngunit sa pangalan pa lang, alam nilang ito'y nakakatakot. Kitang-kita na si Lila ang pinakanatakot sa lahat. Kahit si Richard ay nagsisimula ng kabahan. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado at kumpiyansa si Mila. Malinaw na malaki ang naging progreso niya sa panahong ito. Ang Elemental Explosion ay isang spell na nagpapakawala ng isang bagsak ng naglalagablab na mga magic bullet sa kalaban hanggang sa maubos ang mana ng Ether. Ngunit kung maiiwasan ang lahat ng pag-atake nito, at maibibigay ang huling dagok, sa wakas ay makukuha na nila ang matagal ng hinahangad. Ang Ring of Wisdom. Ito mismo ang plano ni Charles. Ginamit niya ang kanyang bilis upang iwasan ang Elemental Explosion. Kaunti na lang ang natitirang buhay ng Rift Boss. Ngunit mahirap pa ring makalapit sa kanya. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya upang pigilan ang sinuman sa pagsabak sa malapitan na labanan. Tahimik na pinapanood ni Richard si Charles. At napagtanto niyang talagang malakas ang binata. Ngunit hindi pa sapat ang lakas na iyon upang makalapit sa boss. Nagdesisyon si Richard na manatili sa kanyang pwesto sa likod ng haligi. Mas mainam nang hintayin hanggang sa maubos ang mana ng boss. Ngunit kung lumalaban ka sa isang high-level Rift Boss, hindi pwedeng basta ka nalang umupo at dumpensa. Biglang winasak ng Ether ang isa sa mga Halijing Ledrillo. Mukhang ganito kalakas ang kanyang mga pag-atake. Kahit na patuloy na umiiwas si Richard, hindi siya makakapagtago ng matagal. Naniwala siyang sinadya ni Charles na ilagay sila sa alanganin. At ngayon, wala na silang matatakbuhan. Kung magiging mabagal si Charles, maaaring masaktan ng magic ng Ether ang ibang miyembro ng koponan. Napagtanto ng lalaki na wala na siyang oras. Kailangan na niyang umatake ngayon din. Dapat siyang makalapit sa boss. Gaya ng dati, kinabahan si Lila at inisip na nawawala na sa katinoan si Charles. Dahil tila hindi na ito nag-iisip ng maayos. Sa kabila ng lahat ng reklamo, kalmado pa rin si Mila habang nakikinig. Ngunit mayroon na siyang nabubuong plano sa isip. Nag-ipon siya ng lakas ng loob upang sabihin sa iba pang miyembro ng koponan na dapat silang lahat ay lumapit sa boss. Hindi sila aatakihin ng Rift Boss gamit ang pisikal na atake. At dapat nilang samantalahin ito. Mas ligtas pang sumugod sa halimaw kaysa manatili sa gilid. At ganap na nauunawaan ito ni Charles. Naisip ni Lila na parang nabaliw na ang lahat sa paligid niya. Hindi niya lubos maisip na mas ligtas pa raw ang lumapit sa isang halimaw. Ngunit sumang-ayon si Christopher sa sinabi ni Mila. Sila ay isang koponan, at dapat nilang tulungan ang kanilang kasamahan. Napagtanto ng doktor na masyado na silang umasa kay Charles. Panahon na upang suklian ito. Kailangan nilang tumulong at gawin ang lahat upang protektahan ang likuran niya. Dahil dito,
agad na tumakbo sina Christopher at ang mga babae upang tumulong kay Charles. Alam nilang mapanganib ito, ngunit handa silang harapin ang panganib kahit pakapalit nito ang kanilang buhay. Mahirap umiwas sa ganoong kalalakas na pag-atake. At si Christopher ang unang nakaramdam ng bigat nito. Agad niyang inactivate ang kanyang protektibong kalasag upang maprotektahan ang sarili laban sa elemental explosion. Bagamat alam niyang hindi niya ito matatagalan ng matagal, ginamit niya ang natitira niyang lakas upang utusan ang mga babae na tumakbo palayo. Sumunod naman agad ang mga ito sa kanyang utos. Napagtanto ni Christopher na matagal na rin mula noong isinugal niya ang sarili niyang buhay. Para sa iba, ngayon, sinabi niyang nasa kanya ang buong depensa, kaya't trabaho ni Charles ang tapusin ang laban at patayin ang boss. Napansin ni Charles kung paano napigilan ng doktor ang atake ng Rift Boss. Isang patunay ng lakas nito. Umaasa siyang nakapagtago na ang mga babae, dahil ngayon ang perpektong pagkakataon upang umatake. Dahil sa tulong ni Christopher, napigilan nila ang atake ng Ether. At bago pa ito makahanap ng bagong target, kinailangan nilang kumilos agad. Agad na inactivate ni Charles ang hypergravity, isang uri ng gravity magic, na nagpapataas ng bigat ng gravitational pressure sa isang target. Isa ito sa mga bagong kakayahan niya, na nakuha niya matapos gumamit ng experience points. Tingnan natin kung ano ang magagawa nito sa elemental explosion. Upang maitama ang spell na iyon sa kalaban, kailangan mong itaas ang iyong mga kamay sa ibabaw ng ulo. Ngunit sa ilalim ng impluensya ng hypergravity, magiging halos imposible nang gawin ito. Dahil dito, hindi na makakaatake ang halimaw sa mga adventurers. Nakita ni Mila kung paano tuluyang naputol ni Charles ang kakayahan ng boss. Nagumamit ng magic, at napili pa niya ang perpektong sandali upang gawin ito. Na-activate ang Shadow Chains, isang teknik na napatunayan ng epektibo sa mga nakaraang laban. Bagamat hindi pa sila nakakaharap ng halimaw na kasing lakas nito, hindi pa rin sumusuko ang Ether. Hindi nila maaaring hayaang madaling maibalik ng halimaw ang nawalang mana nito. Dahil kung mangyari iyon, magiging imposible na itong talunin. Kaya naman, ang pinakamaduwag na miyembro ng koponan, nagdesisyong kalimutan ang takot at sumugod sa isang desperadong pag-atake. Tumakbo si Lila ng mabilis patungo sa halimaw, gamit ang kanyang teknik na Moon Slash. Maganda ang naging resulta nito. Ang Rift Boss ng Library of Secrets ay mukhang unang beses palang nasugatan ng seryoso sa labanang ito. Hindi ito isang simpleng pinsala. Lahat ng nasa paligid ay napanganga at napigil ang hininga sa kanilang nakita. Makalipas lamang ng ilang sandali, doon lang naging malinaw kung ano talaga ang nangyari. Naputol ni Lila ang braso ng halimaw. At mukhang sa sandaling iyon, tuluyan na niyang kinalimutan ang kanyang takot. Ang babaeng ito ay may hindi matatawarang potensyal, ngunit dahil sa kanyang mga personal na hadlang, hindi niya ito lubos na mailabas. Agad na binati ni Charles si Lila sa kanyang napakahusay na atake. Maging siya ay nagulat sa teknik na Lunar Cut. Panahon na upang tapusin ang sugatang halimaw at i-activate ang double gravity. Ngayon, mararamdaman na ng Ether kung ano ang tunay na sakit. Ilang segundo lang ang lumipas. Wala nang natira sa halimaw kundi abo at maliliit na piraso. At ngayon, si Charles ay nasa level 49. Nakapag-ipon siya ng 11,000 experience points at 16 na skill points. At tuluyan na niyang natalo ang halimaw. Lahat ng miyembro ng koponan ay agad na bumati kay Charles, dahil sa kanyang napakahusay at epektibong pag-atake. Sa ganitong paraan, isa na namang high-rank ang boss mula sa isang mapanganib at bihirang rift. Ang tuluyan ng winasak. Sa wakas, makakahanap na si Charles ng kasagutan tungkol sa lihim ng mga rift. Naabot na niya ang kanyang layunin, at natagpuan ang bagay na nawala sa unang timeline. Sa panahon ng pagdiriwang para sa pagkakatuklas ng Ring of Wisdom, si Richard lang ang hindi masaya. Ang natitira na lang gawin ay kunin ang singsing mula sa mga labi ng natalong halimaw. At wala nang dapat maging problema. Makalipas ang ilang segundo, hawak na ni Charles ang Ring of Wisdom sa kanyang mga kamay. Natalo na nila ang boss of the Library of Secrets. At nakuha ang nais nila. Ang Ring of Wisdom ay isang rank B na artifact. Kaya nitong patawagin ang Great Witch mula sa Library of Secrets. Umaasa rin si Charles na ang singsing na ito
ay makakatulong upang matuklasan ang pinagmulan ng mga rift sa mundong ito. Iminungkahi ni Mila na dalhin ang singsing sa Special Forces. Ngunit agad itong tinanggihan ni Charles. Siyempre masamang ideya yan, sagot niya. Hindi ako lumaban at isinugol ang buhay ko. Para lang ibigay ang gantimpala sa iba. May ilang dahilan kung bakit niya gustong itago ang singsing. Una, sa nakaraang timeline. Ang singsing na ito ay pag-aari ng direktor ng isang espesyal na unit. Ngunit kalaunan, nawala ito matapos ang ilang hindi kanais-nais na pangyayari. Dahil dito, hindi na niya maaaring ipagkatiwala ang singsing sa iba. Pangalawa, tanging isang high-rank ang adventurer lamang. Ang may kakayahang i-unlock ang tunay na kapangyarihan ng singsing. At dahil si Charles ay isang S-ranked adventurer sa nakaraan, siya lang ang may kakayahang gawin ito. At panghuli, walang matinong adventurer ang magpapamigay ng isang bihirang artifact na pinaghirapan ng husto upang makuha. Habang pinagmamasdan si Charles, napagtanto ni Mila na matagal na niyang hindi nakita itong ganito kasaya. Lumapit si Christopher kay Charles, at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang walang hanggang kabayanihan. Dahil sa kanya, napagtagumpayan nilang talunin ang Ether. Bilang pasasalamat, nais niyang gamutin ang mga sugat ni Charles. Isa siyang doktor, pagkatapos ng lahat. Bagamat iniwasan ni Charles ang karamihan sa mga atake ng halimaw, may ilan pa rin siyang maliliit na sugat. Napaisip si Charles, hindi makatuwirang tumanggi sa tulong. Kaya pumayag siya sa alok ni Christopher. Sinimulan ang proseso ng regeneration. At ginamo ng doktor si Charles gamit ang kanyang healing staff. Napangiti si Christopher. Pakiramdam niya, ngayon lang siya pinalad ng ganito. Sa dinami-rami ng adventurers na nakilala niya. Wala pang kasing husay ni Charles. Habang ginagamot ang sugat ni Charles, napabalik tanaw si Christopher sa mga pangyayari sa laban. Dati, puro pananaliksik sa mga portal lang ang nasa isip niya. Hindi ang kapakanan ng kanyang mga kakampi. Ngunit sa pagkakataong ito, napukaw siya ng kabayanihan ni Charles. At sa kauna-unahang pagkakataon, lubos siyang nagpapasalamat na nakilala niya ang isang tulad niya. Naisip ni Lila na mamamatay na silang lahat ngayong araw. Sobrang pagod na siya sa paglilinis ng rift. Pero hindi ganoon kadali ang lahat. Dumating si Richard dito para sa mga bihirang gamit ng boss mula sa portal. At wala siyang balak ibigay ang mga ito sa kung sino mang tanga. Hindi na siya maghihintay pa ng perpektong pagkakataon. Kailangan niyang kumilos agad. Masyadong matindi ang laban. At pagkatapos ng tagumpay, madalas na mag-relax at mawala ng pagbabantay ang mga adventurers. Alam niyang baka wala ng mas magandang pagkakataon. Kaya sumugod na siya sa pag-atake. Salamat sa kanyang kasanayan bilang isang magnanakaw. Nakakagalaw siya ng walang ingay. At ang kanyang klase ay nagbibigay sa kanya ng napakabilis na bilis ng pag-atake. Sigurado si Richard na kapag inactivate niya ang Shadow Grave, wala ng ulo si Charles bago pa nito malaman ang nangyari. Mukhang hindi niya kilala ng lubusan ang batang adventurer na ito. Ang talento ni Charles ay tila hindi mula sa mundong ito. Kahit nasa relaxed state matapos ang matinding laban, nananatili pa rin siyang alerto. At nagawa niyang depensahan ang sarili laban sa pag-atake ni Richard. Nagulat ang magnanakaw. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng lalaking ito, na maagap na makita at maiwasan ang kanyang Shadow Grave. Matagal nang pinagmamasdan ni Charles si Richard. At ito na ang oras para kumilos at gamitin ang double gravity. Kailangan niyang ipakita sa traidor na ito kung ano ang tunay na lakas. At turuan siyang huwag umatake mula sa likuran. Mabilis na nakailag si Richard sa unang atake. At napakaswerte niya na hindi niya naranasan ang epekto ng double gravity. Nagsimulang magpanik si Christopher. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hiniling niyang tigilan na ng dalawa ang kanilang labanan. Ipinaliwanag ni Charles na sinubukan siyang patayin ni Richard sa kalagitnaan ng laban. Kaya malinaw na sooner or later, kailangan talaga nilang magtuos. Hindi nga lang inasahan ni Charles na mangyayari ito mismo sa loob ng rift. Pero dapat handa siya sa lahat ng bagay. Halos hindi lumaban si Richard laban sa boss. Kaya marami pa siyang natitirang lakas. Ngunit may natitira ring mana si Charles. Saglit na tumawa si Richard at sumagot. Wala ka nang dapat ipag-alala, nakuha ko na ang gusto ko. Sa simula pa lang, suot na niya ang isang Guardian's Bracelet.
At sa kanyang mga daliri, hawak-hawak niya ang Ring of Wisdom. Ngayon, malinaw na, hindi talaga intensyon ni Richard na patayin si Charles. Ang tunay niyang target mula sa simula ay ang mga bihirang kagamitan. Nanlaki ang mata ni Christopher. Nang makita niyang ninakaw ni Richard ang mahahalagang gamit na ito. Ang Guardian's Bracelet ay napakamahal. At sa loob nito, nakaimbak ang lahat ng loots na nakolekta nila sa Rift. Napamura si Lila. Hayop ka, Richard. Halika rito at babaliin ko lahat ng buto mo. Siyempre, hindi na naghintay pa ang magnanakaw. Tumakbo na siya, at para mahuli siya, kailangan muna nilang makahabol sa kanya. Alam ni Richard na bukod kay Charles, karaniwan lang ang antas ng labanan ng iba pang miyembro ng koponan. Alam din niya na napakabilis ni Charles, pero kaya ba nitong tapatan ang bilis ng isang high-ranking thief? Masakit mang aminin ni Charles. Pero sa timeline na ito, hindi pa niya kayang talunin si Richard pagdating sa bilis. Hindi siya makapaniwala na isang B-rank adventurer ang babagsak sa mababang antas ng pagnanakaw sa sariling mga kasama. Ang buong buhay ni Richard ay umiikot sa panlilinlang at pangungulimbat. At sanay na siya rito. Simula pa lang ng kanyang career bilang adventurer. Pangit na ang kanyang reputasyon. Walang gustong makipag-alyansa sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang maghanap ng bagong teritoryo, para maghanap ng mga bagong rift. Pero kahit saan siya pumunta, kilala na siya, hindi lang dahil sa kanyang masamang reputasyon, kundi pati na rin sa kanyang lakas. Inakala niyang tapos na ang kanyang career, hanggang sa makilala niya ang isang hanggal at sakam na leader ng isang grupo ng adventurers, at isang walang muwang na binata, na may dalang impormasyon tungkol sa Boss of the Rift. Sa Library of Secrets, at doon nabuo ang grupong ito. At ngayon, malinaw na sa lahat. Matagal nang pinagpaplanuhan ni Richard ang traidor niyang balak. Samantala, hindi makapaniwala si Christopher, na ninakaw ni Richard ang lahat ng kanilang kagamitan. At posibleng kita, lagi niyang inaalala ang pera. At ngayon, nawala na ang lahat ng potensyal na kita nila. Humingi ng paumanhin si Charles sa kanyang mga kasama. At sinabing nangyari lang ito dahil sa kanyang panloob na tensyon. Kailangan nilang hulihin si Richard at ipasa siya sa Special Forces. Kahit wala pa siyang pinapatay. Ninakaw naman niya ang buong loot ng koponan. Pero magiging mahirap itong patunayan. Dahil wala naman silang legal na kasunduan. Puro usapan lang ang basehan ng kanilang samahan. Malamang hindi rin sila matutulungan ng Special Forces. Pero kailangang makuha ni Charles ang Ring of Wisdom agad-agad. Habang nangyayari ito, pumasok sa Rift ang mga tauhan ng Special Forces. At napagtanto nilang huli na sila. Masyado silang mabagal. Nang makita ni Mila ang isa pang grupo ng adventurers, agad siyang humingi ng tulong. Iniisip na kung magtutulungan sila, matitigil nila ang pagtakbo ng magnanakaw. Agad niyang binalaan ang dalawang bagong dating. Si Richard ay delikado, at dapat silang lumayo bago pa mahuli sa gulo. Pero paglapit ni Richard sa kanila, agad niyang sinabi, "Umalis kayo sa daan kung ayaw niyong mamatay." Ang tanga niya, hindi niya naisip na hindi ito basta-bastang mga batang adventurer mula sa guild. Sila ang Elite Special Forces. Mabilis na naghanda sina Steven at Alice para lumaban. Pero tiwala si Richard na kaya niyang burahin ang dalawang ito. B-rank adventurer siya, isa sa pinakamahusay. Ngunit agad siyang ibinaba sa lupa ni Steven. Walang laban, masyadong matindi ang banggaan, at ngayon lang napagtanto ni Richard, na hindi siya ang pinakamabilis sa rift na ito. Natanggap niya ang ilang malalakas na suntok. At sa isang iglap, tumama ang mukha niya sa pader. Nag-iwan ng butas dito, isa itong leksyon na hindi niya makakalimutan. At ngayon, hindi na niya babulewale ng mga bagong kakilala niyang ito. Sina Lila, Mila, at Christopher naman ay natakot ng todo. Nang makita kung gaano kabilis pinatumba si Richard ng mga elite adventurers na ito, isang suntok lang, bagsak ang magnanakaw. Ngayon, kailangan nilang malaman kung sino ba talaga ang mga ito. Sila nga ang Special Forces na nakita nila noon. Nang tingnan ni Charles ang uniforme nila, pakiramdam niya'y pamilyar ito sa kanya. Maya-maya, nagsimulang pagtawanan ni Alice si Richard. Aniya, dalawang mahihinang adventurer lang ang bumabagsak sa isang suntok. Sa antas ng pagsasanay niya, wala siyang tsansa na mapasama sa special unit. Para kay Lila, parang biro lang ang lahat ng ito.
Hindi siya makapaniwala na isang adventurer, na mataas ang ranggo tulad ni Richard, ay natalo ng ganoon kabilis. Siya ang isa sa pinakamahusay sa kanilang guild at lugar. Ang mga tulad niya ay hindi basta-bastang bumabagsak sa unang suntok. Habang sinusuri ang katawan ni Richard, natagpuan ng dalaga ang Ring of Wisdom. Napangiti siya, nagustuhan niya ang makinang na laruan. Agad niyang tinanong si Steven kung maaari niya itong kunin bilang regalo. Sinuri ni Steven ang singsing, at sinabing ito ang totoong pakay nila sa pagpasok sa rift. Ngunit hindi nila ito kukunin. Kailangan nilang sirain ito. Ayaw ni Alice. Gusto niyang itago ang singsing para sa sarili. Wala namang makakaalam, sabi niya. Ngunit sumagot si Steven, naka-duty ka ngayon. At kung hindi siya susunod sa utos, papatayin kita rito, mismo. Sa puntong iyon, lumapit si Christopher sa kanila. Nagpasalamat siya sa ginawa nilang pagsugpo kay Richard. Pero sinabi rin niyang, hindi siya sigurado kung karapat-dapat ba sa ganoong kalupit na parusa ang magnanakaw. Nang marinig ito, napataas ang kilay ni Alice. Hindi niya maintindihan kung anong pinagsasabi ni Christopher. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Sabay-sabay silang napatawa, pero hindi dahil sa tuwa. May kakaiba sa pagtawa nilang iyon. Pagkatapos, bumunot si Alice ng kutsilyo. Sabay sabi niya, pumunta kami rito para patayin ang lahat ng adventurer sa loob ng rift. Natanggap ng special unit ang utos. Patayin ang bawat adventurer na pumasok dito. Walang makakaligtas. Si Christopher at ang iba pa ay napagtanto na hindi ito isang aksidente. At sila rin ay haantong sa parehong kapalaran ni Richard. Agad na sinimula ni Charles ang pagsusuri sa mga adventurer. Maingat na inoobserbahan ang kanilang mga uniforme at kasanayan. Sa loob lamang ng ilang sandali, wala na siyang alinlangan. Sila ay bahagi ng Special Forces mula sa Chimera Clique. Nagulat si Alice. Paano nalaman ng isang di kilalang adventurer ang tungkol sa kanila? Si Charles ang kauna-unahang nakarinig ng kanilang pangalan bago pa man sila lumantad. Ang Chimera Clique ay hindi basta-bastang alamat mula sa internet. Ito ay isang underground na organisasyon, na direktang nasa ilalim ng pamamahala ng gobyerno. Ginagawa ang lahat ng maruruming trabaho na hindi nila kayang akuan sa publiko. Sa hinaharap, makikipagtulungan ang Chimera Clique sa mga gobyerno ng iba't ibang bansa, palalawakan ang kanilang impluwensya sa buong mundo. At sila ang magiging pinakamalakas na underground na grupo. Binubuo ng mga sundalong hindi matitinag. Nakilala na ni Charles ang isa sa kanilang mga miyembro noon. Sa unang timeline pa lang. Noon, ang Chimera Clique ay tila kathang-isip lamang. Isang kwento sa internet na walang naniwala. Pero ngayon, ang pinakamasamang pangyayari ang naganap. Tunay silang humarap sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi basta-basta nagpapakita sa publiko. Hindi iyon ang estilo nila. Kaya kung pinili nilang lumantad ngayon, walang duda, ang misyon nila ay patayin silang lahat. Nang mapagtanto ni Lila ang plano ng mga kalaban, napasigaw siya, tumakbo tayo. Pero si Christopher ay hindi agad umatras. 4 sila laban sa 2. May tsansa silang manalo gamit ang dami nila. Pero iba ang pananaw ni Charles. Hindi sila magkapantay ng antas. Kung hindi sila agad tatakas, mamamatay silang lahat dito. Habang pinag-iisipan nila ang pagtakas, nagsimula nang pumili si Alice ng unang biktima. At ang nakuha niyang interes, ang lalaki na may espada, si Charles. Nakita ni Charles na naisuot na ni Alice ang Ring of Wisdom. Napakaraming pagsubok ang pinagdaanan niya para makuha ito, para matuklasan ang mga lihim ng rift. Hindi niya ito basta-basta ibibigay. Agad siyang sumugod sa pag-atake kay Alice. Ipinapakita ang kanyang lakas. Mas malakas siya kaysa sa huling biktima nito. Habang nakikipaglaban siya, sinabihan niya ang kanyang mga kasama. Kaya niyang talunin si Alice. Pero kailangan nilang pagsamasamahin ang kanilang lakas para talunin ang isang miyembro ng Special Forces. Kahit mukhang baliw ang plano, wala silang ibang paraan. Para mabawi ang Ring of Wisdom, kailangan nilang magtulungan at hamunin ang Chimera Clique. Ipinaalala ni Christopher kay Mila na sila ay isang support class lamang. Hindi sila maaaring maging pangunahing mandirigma. Wala silang laban sa isang kalabang sanay sa malapitan. Ang tanging paraan ay, habang si Charles ay nakikipaglaban mag-isa kay Alice, dapat nilang sirain si Stephen. At dito nila kailangan si Lilith.
Hindi nila dapat kalimutan, si Stephen ang tumalo kay Richard sa isang suntok lamang. Ibig sabihin, isa siyang napakalakas na adventurer. Batay sa lakas ni Charles, kailangang ituon ng iba ang lahat ng kanilang enerhiya kay Stephen. Sa puntong ito, ngumiti si Stephen. Sinabi niyang mas malakas pa si Alice kaysa sa kanya. Joke lang ba ito o totoo? Hindi alam ni Christopher, pero halos maihi siya sa takot. Samantala, sa labanan nina Charles at Alice, tunay na kidlat ang sumasabog sa paligid nila. Mainit, masyadong mabilis. At si Alice, mukhang isang baliw na halimaw. Napangiti siya, tumawa, at tumingin kay Charles. Ang saya-saya ko, hindi ako nagkaroon ng ganitong laban sa matagal na panahon. Tinawag niya si Charles na sweetheart. At nangakong papatayin siya ng napakabagal. Mukhang may sayad itong babae, naisip ni Charles. Salamat sa kanyang gravity magic. Naipagtatanggol niya ang sarili. Pero may problema, nauubos na ang kanyang enerhiya. At si Alice, hindi pa nga siya nagsisimulang seryosohin ang laban. Samantala, si Alice ay mukhang hindi man lang napapagod. Isa lang ang ibig sabihin nito, napakalayo ng agwat ng kanilang antas. Tinawag niyang sweet si Charles ulit at sinabi ng may kumpiyansa. Si Stephen ay nasa level 54, at ako naman, level 57 na. Ramdam niya na mas mababa ang antas ni Charles kaysa sa kanya. Alam niyang hindi siya maaaring matalo sa ganitong agwat ng lakas. Ngunit kalmado lang ang sagot ni Charles. Akala ko mas malakas ka pa. Medyo nakakadismaya, lalo itong nagpagalit kay Alice. Hindi siya ang tipo na basta-bastang hinahamak. Mula pagkabata, pinilit siyang palakasin ang kanyang antas, na para bang nakasalalay ang kanyang buhay dito. Ito ang kapalaran ng mga mandirigma ng Chimera Clan. Dumaan siya sa impyerno, kaya hindi niya hahayaang gawing biro ng isang batang paslit ang lahat ng ito. Batay sa estilo ng kanyang pakikipaglaban, maliwanag na siya ay isang manggugulo mula sa anino. Isang uri ng mandirigma na hindi direktang sumasalag ng atake, pero mas mabilis at may kakayahang magdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Ngumiti si Charles at sinabing, hindi ka naman pala nalalayo sa akin. Hanggat hindi ko pa alam ang tunay mong kakayahan, hindi kita matatalo. Dagdag niya, kaya ang magagawa ko lang, ay asarin ka. Hindi maintindihan ni Christopher ang ginagawa ni Charles. Laban ba ito, o landian ng mga hayop sa gubat? Biglang tumawa si Alice ng parang baliw. Parang isang tunay na joker. Dapat daw siyang ginawang Harley Quinn. Sa halip na menas, lalo siyang natuwa. Ang sweet mo naman. Ang saya mo palang kasama. Mukhang gusto mong makita ang tunay kong galit, ano? Nagsimula siyang isaaktibo ang kanyang Phantom Sword Swirl skill. Napakapanganib nito. Muli siyang ngumiti. Ipapatikim ko sayo ang kapangyarihan ko. Kakainin mo ang maruming dila mo. Ramdam ni Charles ang aura na bumalat kay Alice. Walang duda, malakas siya. Ang Phantom Swirl of Swords ay isang teknik na lumilikha ng quantitative magic damage sa isang napiling target. Sa madaling sabi, ang klase ni Alice ay isa sa mga bihira at problematikong uri. Siya ay isang tunay na sakit sa ulo. Sumayaw ka kasama ko. Bulong ni Alice. Kung ano man ang ibig sabihin noon. Isa lang ang sigurado ni Charles, hindi iyon magtatapos ng maganda. Sa tamang oras, nadama niya ang panganib at agad niyang iniwasan ang atake ni Alice. Ginamit niya ang double gravity. Nabighani si Alice sa kanyang magaan at mabilis na galaw. Ang kakayahan ni Charles na mag-dodge sa tamang tiyempo ay patunay na hindi ito basta-basta. Lalo siyang na-excite. Napansin niya kung gaano kadali nitong naiwasan ang kanyang mga kutsilyo. Karapat-dapat itong handgun. Nilabas niya ang dila at dinilaan ang kanyang labi. Lalo siyang naging interesado kay Charles. Sweetie, mas malakas ka pala kaysa sa inaasahan ko. Pero mas gusto kong makita ang mukha mong puno ng takot at pagkadismaya. Mukhang hindi pa rin niya sineseryoso si Charles. Ang isang level 49 ay lumalaban sa level 57. Napakalaki ng agwat ng kanilang kasanayan. Si Charles ay patuloy na nakakapit sa kanyang gravitational magic. Pero alam niyang hindi ito tatagal ng panghabang buhay. Kung dodoblihin niya ang gravity, masyadong malakas ang magiging epekto sa kanyang mana. Kahit sa aspetong ito, hindi sila magkapantay. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan.
Isa pa, hindi siya maaaring umasa kina Christopher, Mila, at Lilith. May kanya-kanya silang laban. Sa puntong ito, napagtanto niyang hindi pa ipinapakita ni Alice ang lahat ng kanyang kakayahan. Dapat niyang pilitin itong gamitin ang kanyang buong lakas. Tama na ang laro mo, Alice. Ipakita mo na ang tunay mong lakas. Napangiti si Alice. Siya ay isang klasikong illusionist. Isang combat class na kayang gawing totoo ang kahit anong ilusyon. Kahit pa ang pinakamaduming imahinasyon. Nang mapagtanto niyang gusto ni Charles na makita ang tunay niyang kapangyarihan. Pinaaktibo niya ang Phantom Swirl of Swords, Reflection of Life. Ang Reflection of Life ay isang kakayahan na pinararami ang kanyang mga ilusyon. Pinalalawak ang saklaw ng kanyang pag-atake. At dinodoble ang dami ng mga kutsilyong lumilipad sa ere. Wala pang nilalang, tao man o halimaw, ang nakaligtas sa atakeng ito. At ngayon, haharapin mismo ni Charles ang kapangyarihang ito. Sigurado si Alice na patay na ang kanyang sweet na kalaban. Pero nagkamali siya. Nabuhay si Charles. Hindi siya nagulat pero hindi rin siya natuwa. Sa halip, ngumiti lang siya at sinabing, hindi pa sapat yan. Ang Reflection of Life ay isang teknik na maaaring pagsamahin sa iba pang atakeng mahika. Isa itong kombinasyon na inilalagay ang kalaban sa walang labanang sitwasyon. Pero ang pinakamasamang epekto nito, nagdadala ito ng matinding takot. Takot sa hindi mo alam. Takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. At ngayon, si Charles ay nahaharap sa pinakamasahol na bangungot na likha ni Alice. Pero ito si Charles. At palaging handa siyang titigan ang takot sa mata. Tulad ng isang tunay na profesional na adventurer. Sumugod siya ng walang takot sa harap ng mahikal na mga atake. Pero, hindi ba yun isang kabaliwan? Masyadong mapanganib ito, kahit para kay Alice. Kahit siya ay nabigla sa kawalang ingat ng kanyang kalaban. Ngunit sa totoo lang, ang mga ilusyon ay hindi nakakatakot. Kung alam mo kung paano hanapin ang puwang sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi makapaniwala si Alice. Si Charles ay hindi natakot. Kahit sa posibilidad na mawala ang kanyang ulo. Imposible. Pero paano nga ba siya nakalabas sa ilusyon? Sadyang maswerte lang ba siya? Lalong nagalit si Alice, pero ngayon, napansin niyang unti-unting nawawala sa kanyang kamay ang kontrol. Si Charles, nasa ibang antas na. At habang nililinis nila ang siwang na ito, mas lalo pang lumakas ang kanyang kakayahan. Ngayon lang napagtanto ni Alice. Hindi lang swerte ang nasa panig ni Charles. Mayroon siyang kaalaman, lakas, at karanasan. Hindi pa siya nakalaban ng adventurer na ganito kagaling. Oo, nakatalo na siya ng mga kriminal na may mataas na antas. At kahit mga nakakatakot na halimaw. Pero si Charles, ibang usapan na ito. Ngayon, ang pinakagusto niyang malaman, sino ba talaga siya? Napagtanto ni Alice ang isang bagay. Masyado niyang minamaliit ang kalaban niya. At dahil dito, babaguhin niya ang kanyang estilo ng laban. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang taong hindi natatakot sa ilusyon. At hindi nagpapatalo sa takot. Habang iniisip ni Alice kung tao nga ba talaga si Charles. Biglang nagsalita ang binata. Panahon nang tapusin natin ito. Isang matinding palo lang. Siguro dahil sa pagkatalo niya sa boss ng Rift sa Library of Secrets. May natitira pa siyang sobrang enerhiya. Pero kung papatayin lang niya si Alice sa isang atake, masyadong madali iyon. Hindi. Kailangan niya ng isang bagay na mas brutal. Matapos ang huling atake ni Charles. Napagtanto ni Alice na duguan na siya. At higit sa lahat, kahit ang Special Forces, mortal din. Ngumiti si Alice. At pagkatapos, tumawa siya ng parang baliw. Sanay na si Charles dito. Pero kahit ganoon, nakakapangilabot pa rin itong pakinggan. Ang asti nito, sigaw ni Alice. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng emosyon. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang takot na mamatay. Dahil alam na niyang kayang-kaya siyang patayin ni Charles. At ito ang lalo pang nagpaligaya sa kanya. Bilang pasasalamat sa kanyang sweet na kalaban. Nais niyang ipakita ang kanyang trump card. Ang Shadow Clones. Sa totoo lang, hindi niya madalas gamitin ang teknik na ito. Dahil kapag ginamit niya ito, namamatay agad ang kalaban. At nagiging walang kwenta na ang laban. Ngunit seryoso na ang sitwasyon. Napagtanto ni Charles. Ito na ang pinakamalakas na teknik ng isang illusionist. 3 eksaktong replika ng kanyang kalaban.
Kung mawalan man lang siya ng focus kahit isang segundo, tapos na siya, magiging laruan siya ng tatlong ilusyon. At ang pinakamasama, ang Shadow Clones ay may kakayahang gayahin ang mga tunay na atake ng mahika. Isang ilusyon na may kakayahang pumatay ng totoo. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.